Hello, hello, Libra Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus May manifestation reading. Ano po yung mga aasahan mong darating sa buhay mo this time at paano mo makukuha ang iyong manifestation. Okay? Let's begin. But first, ihanda mo na yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po ating po yung babasahin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Libra, maraming salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga nagla-like, mga nagko-comment, sa mga new subscribers po natin, hello po. At ganoon din po sa mga nag-share ng ating video para po sa mga other Libra para makapanood pa po sila. Maraming salamat po sa inyong mga tulong and suporta sa atin. So keep on liking, keep on commenting, and please do not skip your ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles here, tinatawag ka ng yung Spirit Guides Libra to really protect what you need. No? Yung mga bagay na sa'yo, yung mga bagay na gusto mo, protektahan mo yan. And make sure na ikaw talaga ay, alam mo yun, naka-focus, hands-on sa mga bagay na ito. Some of you ay nag-manifest po ng stability for your family. You're praying and manifesting na sana makuha ko na yung kailangan kong pera, pambayad doon. Gusto mo na meron ka ng panggastos para sa mga utang, or matubos yung mga dapat matubos, or masuplayan yung mga dapat na pangangailangan. Some of you are praying na sana maging stable na yung kita ko, maging stable na yung negosyo namin. Meron ako narinig na sana maging regular na ako, hindi na contractual. Meron naghihintay din ng renewal of contract, no? You are praying talaga and manifesting for the stable income and stable family life. Huwag kang mag-alala, this month, merong magandang balita para dito. Alamin natin, okay? So, in your core energy, meron kang the Justice card. Si Justice, ikaw to. Libra, ikaw to. Kapag lumalabas ka sa yung reading, ibig sabihin, napaka-powerful mo this month para to pa rin gawin at ma-accomplish yung mga minamanifest mo. Okay? So, you are in your element. Ngayon, you just want to have a balanced life. Gusto mo na may time ka pa to work, may time ka rin for yourself, may time ka para magpahinga. Gusto mo rin na may time ka rin with your family, with your friends. Ayaw mo nang magpakasubsob sa isang bagay na parang in the long run, hindi naman ganun ka-effective, di ba? Ngayon, gusto mo maging sociable, gusto mo lumabas-labas. Some of you, very fair-minded ngayon na parang bago ka mag-decide, tinitimbang mo muna kung tama ba to or hindi. Gusto ko ba talaga to or hindi? Bibilin ko ba yan or hindi? Very conscious ka with balancing everything. Kaya ngayon, pinapayuhan ka ng yung spirit guides to really continue your balancing act. Okay? Hindi pwedeng nakasubsob ka lang sa isang bagay and then napapabayaan mo na yung ibang bagay pa. Okay? So, sabi dito, huwag ka rin daw mag-jump into conclusions. Okay? Very important yan. Do not jump into conclusions. Kailangan siguraduhin mo munang tama bago tayo gagalaw. Okay? Justice, you have the Page of Swords. Yes, many of you, this is a confirmation. The contract is here. Congratulations, palakpakan muna. May nag-manifest kanina ng trabaho, kontrata, pipirmahan. I'm seeing legal documents. Yes, it's coming. Congratulations. Pipirma ka na soon at talaga naman magre-rejoice ka. Pero, malaking paalala, read the fine prints. Okay? Basahing mabuti bago tayo pumirma. Basahing mabuti bago tayo umoo or mag-sign ng anything. Anything. Trabaho man yan, negosyo man yan, permit man yan, or legal documents. You need to make sure that you read thoroughly kung ano itong pipirmahan mo. Para naman
pabor sa'yo kung ano tong pinapasok mo. Okay? Sabi ko nga, do not jump into conclusion. Know the truth. Kalkalin the truth. Research, read everything para alam mo yung pinapasok mo. Okay? Very important yan. So, mga Libra, ano ba tong mga minamanifest mo this month na gusto mong matupad in your life this May? Isurat nyo na po yun sa baba. I-manifest na natin. It will arrive for you. Okay? In the area of your what's blocking, ano po yung humaharang sa yung manifestation? You have the 7 of Cups. Confusion. Medyo confused ka pa. Hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. Hindi mo alam kung tama ba to, tama ba yon, dito ba dapat, doon ba dapat, nalilito ka. So pinapayuhan ka dito, Libra, ng yung spirit guides na maupo muna, ask your heart, ask yourself, ano ba ang dapat kong unahin dito base sa aking research. You need to cling or kapitan yung katotohanan. Hindi pwedeng gusto ko lang yan, gusto ko lang nun, gusto ko lang nito. Kailangan meron kang pinanghahawakan para alam mo yung pinapasok mo. Example, you're choosing to 3 different country na gusto mong pasukan. Yung isa Qatar, yung isa China, yung isa Japan. So alin ba dito ang swak para sa akin? Kalkalin mo. Hindi pwedeng, ay gusto ko lang sa Qatar, doon ka na agad. What if hindi pala swak doon yung credentials mo? Or maliit pa lang sweldo halimbawa. Hindi ko alam ang sweldo sa Qatar, so kunyari lang to. So, pag ni-research mo, you will realize na, ay, pwede pala ako sa Japan, pero okay din pala ako sa China. So, with the information coming in, doon mo mapipinpoint kung ano talaga yung para sa'yo. Para ma-actionan mo na in your reality. In the end, wala ka ng kalituhan. Gets na gets mo na kung ano yung para sa'yo. Parang ganun, okay? The 7 of Cups, the Ace of Cups. Yes, you really need to really know kung ano yung swak na bagay para sa'yo. In the end, dapat maramdaman mo yung kaparatagan ng puso, maluwag sa damdamin, at magaan siyang tanggapin. Kasi kung mabigat at parang hindi naman siya maluwag sa puso, baka hindi yan para sa'yo. No? Kaya kailangan dito pag-aralan mo. Bring down your dream into your reality. At yung pagtupad mo sa dreams mo, kailangan nakaangkla sa truth. Isa pang example, halimbawa, balak mo mag-apply bilang nurse. Pero marami kang option. Pero nung kinalkal mo, lahat pala ng hospital na yan, puno. Pero ano lang ang bukas? Call center halimbawa. So, you really need to open yourself for something na magtutupad sa mga gusto mo na nakabase sa yung reality. Okay? Maaring palagtagal ka dyan ng 6 months, biglang magbukas na yung isang bagay, saka tayo tatawid doon. Parang ganon, no? So, kailangan dito alam mo kung ano yung realistic sa hindi para madali sa yung yakapin yan. Okay? So, mga Libra, para mabasag itong blockages na ito sa buhay mo, isulat mo sa baba ang iyong lucky number. Kung ano yung inaalagaan mong number, pag sinulat mo yan, mababasag na itong blockages na ito para sa'yo. Okay? In the area of what you need to do, meron po kayong the 5 of Pentacles. Si 5 of Pentacles, sabi dito, huwag mong tambayan yung problema. Kailangan mo magdire-diretso kahit nahihirapan, kahit dapang-dapa ka na, you know in your heart na hindi ako dapat bibitaw dito, na I need to continue para makuha ko yung stability na gusto ko. Okay? Nahihirapan ka lang ngayon dahil tinetest ka lang ni universe kung hanggang saan ang kayang gawin ni Libra para makuha niya yung gusto niya. Kaya importante yung magandang taktika, use your strength kaysa i-big deal yung mga weaknesses mo. Okay? Kung saan ka magaling, saan ka expert, kung saan ka malakas, yun ang gamitin mo para makawala ka sa struggle na yan. Okay? At pinapayuhan ka rin kung merong tulong na darating, tanggapin mo lang. No? Do not hesitate to accept or welcome help from other people or assistance. Maaring yan pala yung tulong sa iyo ni God para makaagapay ka or makalagpas ka sa problemang ito. Okay? 5 of Pentacles, the Knight of Pentacles. Medyo nahihirapan ka sa mga hakbang mo, no? Dahil siguro, halimbawa, kapos ka sa pera, or meron ka pang mga dokumento na kulang, kaya yung plano mo, ang hirap-hirap itawid. Kaya narinig ko talaga dito,
Kung gusto mong umandar ang plano mo, dahan-dahan ka lang, do not rush anything. Mas mabagal, mas maganda para ma-double check mo yung ginagawa mo para yung andar ng plano maganda. Kaya narinig ko talaga dito kung nahihirapan ka sa mga requirements mo o sa mga kailangan mo nang humingi ng tulong. Because these people around you can help you navigate itong mahirap na parte. Yung tulong naman pwede yung lumabas in a different way eh. Pwedeng tulong of guidance, papayuhan ka lang niya, or papahiramin ka ng pera, or yung tulong pwedeng heart-to-heart talk lang, magpapalitan lang kayo ng kuro-kuro para maisip mo yung tamang paraan, pwedeng ganun. But most definitely, bottom line, yung tulong na ito makakaagapay sa'yo para bumilis yung plano. Okay? Importante yan for you. In the area of what's affecting your current energy, on what you need to focus on, meron po kayong the King of Cups. Yes, heart-to-heart talk. This person na kasama mo sa buhay mo, maaring mamimit mo pa lamang ito. Maaring ito yung taong aasikaso talaga sa mga pangailangan mo. Very sentimental siya. Masarap kasama, masarap kausap, gentle. Talagang inaasikaso ka niya. Siya yung person of few words pero sa action talaga namang doon siya bumabawi. Narinig ko rin dito, hindi siya judgmental. Mabilis mapalagay yung loob mo sa kanya. Kasi ganoon siya kabait, ka, uh, people-oriented din siya, at marunong siya makiramdam, parang ganyan. So this person will really help you navigate kung ano man tong kinakailangan mong gawin. Payo rin sa'yo, Libra, na yung spirit guides ngayong buwan, balansehin mo ang buhay ha, especially your emotions. Hindi pwedeng bigla-bigla ka lang sasabog, magagalit, may inis, may irita, mag-walk out nang dahil sa emotional ka. So kailangan learn to control your emotion para lahat ng asikasuhin mo stable, maayos, at walang komplikasyon. King of Cups, the Four of Wands. I don't know why, tito mo ba to or tatay mo or isang strong figure sa pamilya mo ang makakatulong sa'yo para maitawid mo yung isang bagay. So if you have this trusted person sa bahay mo, sa pamilya mo, siya yung talagang kakapitan mo para maabot mo yung goal mo this month. Okay? For many, many of you, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, gabayan mo ang emotion mo. Do not let your emotion get the best out of you. Kasi meron kang gagawin ngayon patulay sa milestone mo. Meron kang dapat pag-focusan kaya hindi pwedeng emosyon ang pairalin. Dapat utak para mabilis kang makatawid sa milestone na ito. Okay? In what's coming in, meron kang uncovering treasure. Beneath the surface lies great bounty. Sabi dito, huwag kang masyadong ma-intimidate sa hirap ng ginagawa mo. Minsan akala mo mahirap lang, pero pag naghukay ka ng magaan, nandun agad yung treasure. Hindi malalim ang pagkakabaon ng treasure. So anong simbolismo nito? Sabi ng yung spirit guides, hindi mo kailangang isipin na malalim yung hukay para makuha yung magandang treasure. Minsan, kapag pala ginawa mo, marirealize mo, ay madali lang pala. Ay kaya ko pala siya. So, do not think of your problem as a hard one. Diyan lalabas na kayang-kaya mo pala siya. Okay? In what's coming in, you have the Nine of Pentacles. This month, you need to enjoy what you have. Sabi dito, ma-appreciate mo yung mga bagay sa buhay mo. Halimbawa, ay na-appreciate mo walang away sa pamilya, walang may sakit, yung trabaho ko okay naman, mabait yung boss ko, may ipon ako today, makakabili ako today ng bagong sapatos, parang ganyan. You are now realizing kung gaano kaganda ang buhay mo. Kahit na maraming problema, kahit na maraming kang mga issue or mga pangarap pa na gustong abutin. Pero ramdam ko dito na this month, you will appreciate what you have. Kapos ka man, maliit man yan o malaki, you will appreciate something in your life. At mapapareflect ka na parang, ay, mas okay naman ang buhay ko ngayon kesa noon. Na parang, ay, mas maswerte pa rin ako kesa sa ibang tao. No? Yung ganyang appreciation, Libra, magnet yan for more blessing. Magnet yan for more grasya. Kaya,
Be appreciative, be grateful. Diyan mo makikita na okay ang buhay ko. Pero syempre, hindi ka pa rin hihinto dyan, no? Marami ka pa rin pangarap, normal yan. Pero once you appreciate what you have, magaan sa damdamin. And you will love and align something in your life. Nine of Pentacles, the Seven of Wands. Ngayon, you are now putting boundaries against other people na sumisira doon sa kagandahan ng buhay ngayon. Example, busy ka ngayon sa buhay mo, namamasyal ka, meron kang pangkain araw-araw, meron kang maliit na negosyo, nilalayo mo na yung sarili mo sa mga chismosa, sa mga palaaway, sa mga taong akala mo kaibigan pero hindi pala. Ngayon may boundaries ka na sa kanila and ayaw mo nang maapektuhan nila yung buhay mo. No? Nakita ko rin dito na parang iiwas ka na sa mga social media masyado na very toxic, very bashing, masakit sa ulo. Ngayon, nililimitahan mo na ang sarili mo at mas ready ka na to go out, to have fun, to learn to enjoy the company of your own, parang ganyan. Meron din po sa inyo parang balak mag-decide na magtayo ng sariling negosyo. Parang meron kang popondohan eh. And other people are not in favor of this move, no? Pero sabi dito, handa mong panindigan eh. Parang handa mong patunayan sa kanila na kaya mo. So congratulations. Fighting for what you want and the good life that you want. Malaking tulong to para sa'yo this month. Congratulations. In your divine messages, meron kang the end of a tough cycle approaches. Meron daw po talaga magtatapos sa buhay mo this time, especially yung mga mahihirap, yung struggle mo, congratulations. May plano kang aariba, congratulations. In your divine, meron kang the moon card. Sabi dito, kahit malabo, kahit hindi ka sigurado, kahit maraming unclear things, pero kung alam mo sa puso mo, sa sarili mo na kaya mo, ilaban mo yan. It's all about having faith in your journey. Maraming taong ganyan. Yung talagang wala silang mga panghahawakan pero naniniwala sila na kaya nila, nilalaban nila. Ayun, panalo. 'Di ba? So it's all about you trusting your intuition and trusting yourself na ano man ang mangyari, ipagalaban ko to hanggang sa manalo ako. Okay? Kung meron ka mga questions ngayon tungkol sa buhay mo, huwag ka mag-alala. The answer will come at the right time. Moon card, the death card. Sabi dito, you really need to transform and really charge forward kahit na feeling mo, dapat ko tong hintuan, dapat ko tong itigil. Kapag daw sinurrender mo kay God lahat ng takot mo, lahat ng inhibitions mo, lahat ng duda mo, at hinayaan mong gumulong ang buhay the way it should be, yung mga dapat matapos, matatapos. Yung mga dating mahirap, magi-end. And you will realize na, wow, I am a transformed person. I am a new person. At yung mga dati kong duda, takot, naputol yon. At mas pinagkakatiwalaan mo ngayon yung magandang buhay mo. Congratulations. In your fortune, you have cracked cup, dissatisfaction with life. Marami kang disappointments, hardship, pero wag kang mag-alala, magabago na yan ngayon. You have mountain, major challenge to overcome. Meron ka talagang mga dapat lagpasan, dapat itawid, dapat putulin or tapusin na. Kaya magandang panahon to for transformation talaga. You have spear, heartache over what you no longer have. Sabi dito talagang you will now decide on leaving something behind. Kahit masakit man, kahit mahirap, pero alam mong panahon na. Okay? You have fun, romance, celebration, and party. Sabi ko nga sa inyo, panahon to gather friends, panahon to really namnamin yung mga bagay na meron ka. So if you are being invited to party, celebration, birthday, ganyan, go. Panahon to para maglibang ka naman. Okay? In your fortune, meron kang the Two of Swords. Si Two of Swords all about decision. Narinig ko this month, makakapag-decide ka na about something. At yung desisyon na ito, talagang ni-research mo, pinag-isipan mo, at maluwag sa damdamin mo. Ramdam ko dito na wala nang confusion, wala nang kalituhan, at makakapag-isip ka na ng tamang desisyon. Para daw malaman kung tama yung desisyon na yan, maluwag sa puso, magaan, and wala kang hesitation. That is the right choice. Congratulations sa fortune area mo. Ibig sabihin, kung ano man ang piliin mo, tamang choice yan. Two of Swords, the Moon card. Yes,
Sabi dito, kung ano man yung malabo, lilinaw. Kung ano yung hindi sigurado, mabibigyan ng kasiguraduhan, konkreto, secured, matibay. At alam mo na yung gagawin mo. Kung dati parang litong-lito ka, no? Nangangapa ka, hindi mo alam. Pero ngayon, meron ng concrete na sagot at nakakapag-decide ka na. Congratulations. In your near future, ang tabayanan mo 8 days, 8 weeks, or 8 months. After watching this video, you have the 8 of Swords. Sabi dito na yung spirit guides, you will find your own voice. You will find your own way palagpas sa isang problema. Kung dati parang feeling mo nakatali ka, ang hirap gumalaw, ang hirap kumilos kasi baka mamaya baka ma-judge ako or matalo o mag-fail. Pero nakita ko dito na lalakas na ang loob mo. Dahil nakalagpas ka na sa isang aspeto, you know na kung ano man ang darating, kayang-kaya ko rin tong lagpasan. Narinig ko dito na magkakaroon ka ng pambihirang lakas ng loob or tiwala sa iyong sarili na come what may, I will conquer, I will solve every problem. 8 of Swords, nakabaliktad na Temperance card. Sabi dito, kailangan daw magkaroon ka ng mahabang pasensya, Libra. Okay? Especially sa mga katenggahan or pagka-delay. Hindi ibig sabihin na kapag nakatenga or delay ay hindi ka na magaling or hindi ka nakagawa ng tama. Minsan, you need to understand divine timing. Kaya pag naintindihan mo na ay siguro kaya delay pa, kaya matagal pa, it's because hinahanda pa ni God. Ngayon mag-e-enjoy muna ako. Hindi ko uubusin ang oras ko kakaisip or hindi ko sisisihin ang aking sarili kung bakit may delay. Baka kaya delay talaga yan, it's because may right timing talaga. Kaya have a long patience, gawin mo lang yung makakaya mo, i-enjoy mo siya, at wag na wag sisisihin ang sarili. Dahil meron kang magagawang paraan para ma-accomplish yung gusto mo. Ang kailangan lang talaga, manalig, magtiwala, maging masipag, because it will come to you. Okay? In the area of what's missing, ano yung kulang na ingredient para sa'yo, you have the Hermit card. Sabi ng yung spirit guides, minsan naliligaw ka sa mga tamang gagawin. Kino-question mo kada action. Nagadalawang isip ka palagi sa iyong sarili. Sabi dito, you really need to shine your light. Pagliwanagin mo ang buhay mo. Pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Find what you really want kaysa maging sunod-sunuran ka sa ibang tao o magpadala ka sa pressure ng ibang tao. Sabi dito, kailangan mo mag-soul searching. Punta ka sa beach, punta ka sa resort, kahit sa simpleng garden mo lang kung ayaw mo gumastos, magmuni-muni ka. Pag-isipan mo kung ano yung bagay na gusto mo talaga. Kasi nakita ko dito na kapag alam mo ang gusto mo, madali ang lahat. Kapag malinaw sa iyo kung ano yung dapat mong gawin, madali ang lahat. Kaya kung nalilito ka ngayon, nahihirapan ka, hindi ko alam, mag-soul searching ka. Para makita mo yung kalawakan ng buhay mo at mahanap mo talaga yung para sa'yo. The answers you need ay darating para sa'yo. Kaya panahon to really isolate yourself, go for long walks, go to the beach, mag-shopping ka mag-isa. Yung moment of stillness, yung moment of quietness, diyan papasok yung clarity para sa'yo. Hermit card, the 6 of Wands. Yes, mahahanap mo talaga yung tamang aksyon, tamang andar, tamang kilos kapag na-realize mo yung para sa'yo talaga. So, huwag ka na magpadala sa pressure ng iba. Do what you think is right for you. Okay? So, Libra, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Think of your question. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the Page of Wands, the 4 of Cups, and the 10 of Cups. At the bottom of your deck, meron kang the World card. Sabi dito ng yung spirit guides, you really need to shine yourself. Kung mawala ka sa comfort zone mo, no? Panahon na para sa'yo na sumubok na mga bagong bagay, i-explore mo yung mundo. Alam ko marami ka ng disappointment in the past kasi yung mga hinabol mo noon, ginawa mo noon, parang walang pinatunguhan, di ba? Pero sabi dito, may bagong chance, may bagong opportunity. Kaya you need to close your past chapter at bigyan ito ng pagkakataon.
Okay? Pasok ito sa mga balak mong ibigay for your family, for your future, for yourself. This is complete happiness para sa'yo. Kaya huwag mong sayangin yung chance. Alam ko nabubugnot ka na ngayon, medyo pinapanghinaan ka na loob. Pero ramdam ko dito, itong bagong papasok, ito na yon. This will make you successful, will make you whole, will make you happy completely. This is long-lasting security para sa'yo. Hindi lang para sa'yo kundi sa loved ones mo din. Kaya huwag kang masyadong choosy. Dapat mag-try ka ng bagong opportunity na magpapabago ng chapter mo. Okay? This is not the right time to play safe. Panahon na para kumawala ka sa cocoon mo at harapin yung exciting journey na magbibigay sa iyo ng complete happiness. Okay? Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. May darating na mas maganda at para sa iyo talaga. Okay? So, Libra, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May manifestation reading. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. Thank you rin, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. See you again next time. Salamat po. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.